Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Love Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Ang aking pamilya ay payak. Hindi man kami sobrang yaman o matatawag na mayaman, pero masaya, puno ng pagmamahal at may pagpapahalaga sa isa't isa. Pareho ang mga magulang ko na arawan ng kita. Isa ang mga magulang ko na hindi na pag-aral ng kanilang mga magulang dahil sa kakapusan ng salapi. Ang aking ama sa murang edad, maagang umextra sa konstruksyon. Mula sa helper, sa paghahalo ng semento, sa paglalagay ng hollow blocks, pagpapakinis at iba pa. Sa mga taong lumipas, siya ay naging skilled worker. Mula sa paglalagay ng semento, tiles, pagpapakinis, lababo at pagpipintura. Dahil sa maraming taon niya itong ginagawa, marami nang nakakakilala sa kanya at maraming nagkakagusto sa resulta ng kanyang trabaho dahil ito ay pulido, malinis at maayos. Ang aking ina naman ay mananahi. Gaya din ng aking ama, maaga din itong nagsimula na manahi ng mga basahan, kurtina at panyo. Si inay ay nakapasok sa isang pabrika ng basahang binibenta sa mga supermarket, furniture store at department store. At dahil tuloy-tuloy ang pasok ni inay, nakakaraos kami sa araw-araw. May mga araw na walang trabaho si itay at kapag wala siyang pasok, siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Nagluluto, naglilinis, nagkukumpuni ng pwede niyang ayusin sa aming inuupahang maliit na tahanan. Ganito ang buhay namin sa maraming taon. Nakayanan nila akong pag-aralin dahil ako ay nag-iisa lamang nilang anak. Hindi sila nabigatan sa mga pangangailangan ko. Nakakabili ako ng gamit sa pag-aaral, mga damit na galing sa mga tiyanggian o palengke. At isa pa, mahilig si nanay na mamili sa Divisoria kaya naman marami-rami kaming nabibili ng mga gamit para sa aming pamilya. Hindi lang iyan, sa tuwing kaarawan ko, hindi nawawala ang chocolate cake na aking paborito. Wala mang birthday party. Ang mahalaga na idaos namin ito ng magkakasama na may kasamang pansit o kung minsan ay spaghetti. Noong mga panahong iyon, wala na akong mahihiling pa. Ngunit sa hindi inaasahan, nakatanggap kami ng balita na ang balitang ito ay naghahalong tuwa at kaba dahil ang aking ina ay nagdadalang tao at ipinanganak ang kapatid kong bunsong lalaki nung ako ay 12 taong gulang. Lahat kami ay maligaya sa kanyang pagdating na parang meron kaming bagong pinagkakaabalahan. Lahat ng atensyon nasa kanya. Hindi ko naman ito alintana dahil sa totoo lang, naramdaman ko ang pag-aaruga at ang mainit na pagmamahal ng mga magulang ko sa akin. At dahil sa karanasang ito, ganoon din ang ipinaramdam ko sa aking kapatid. Kapag parehong may trabaho ang aking mga magulang, syempre ako ang nagbabantay at nag-aalaga sa aking kapatid. Pareho kaming lalaki, hindi naman ito nakakailang at isa pa, siya ay maliit pa lamang. Natutunan kong magpalit ng lampin, magtimpla ng gatas, at ang maghele sa kanya para siya ay makatulog. Kaya sa bawat araw na nagdaan, palagi akong nasasabik umuwi galing sa eskwela, dahil nais kong makapiling ang aking kapatid. Kami ay naglalaro. Minsan ako ay nagbabasa ng libro bilang banding namin para sa isa't isa. Kapag ay gumagawa ako ng takdang aralin, binibigyan ko siya ng matabang lapis o madalas crayola at papel para siya ay magsulat din upang hindi ako maistorbo. Kapag may natitira sa aking baon, bumibili ako ng coloring book na nabibili sa school supplies malapit sa aking eskwelahan. Napansin ko kasi na mahilig siyang gumuhit at magkulay. Ang pagbabasa, pagguguhit at pagsusulat ang aming libangang magkapatid. Subalit, ang aming tahimik at matiwasay na buhay ay nabulabog nung masangkot sa trahedya ang aking mga magulang. Silang tatlo ay umuwi ng probinsya upang dumalo ng libing sa yumao kong lola. Ang kapatid ng ina ni Itay, kumbaga tiyahin ni Itay. Habang sila ay nasa probinsya, ako ay pansamantala na nakituloy sa pinsan ni inay na malapit din sa aming bahay na inuupahan. Hindi pa nila ako pinagkakatiwala ang mag-isa
lalo na ako ay menor de edad pa lamang. Nung pabalik na sila ng Maynila, nakasakay sila sa isang van. Ayon sa kwento ng pulis at mga saksi ng insidente, ang nasabing van ay nag-overtake pero sa kasalubong na kalsada, mayroong paparating na bus. Iniwas daw ng driver ng van ang sasakyan, ngunit nawalan ito ng kontrol at dahil mabilis ang takbo, bumaliktad ito. Sa pagbaliktad nito, nakaharang sa kalsada at ang mga sumunod na sasakyan na hindi kaagad nakapagpreno ay sumalpok sa tumaob na nasabing van. Ang mga sakay ng van na iyon, isa ang kapatid kong bunso ang nakaligtas. Posibleng ginawa ng mga magulang kong panangga ang kanilang mga katawan at sa pagitan nila ang kapatid kong bunso. Kaya naman nagtamo lamang ito ng kaunting galos at bali sa braso. Ngunit ang mga magulang ko ay parehong hindi pinalad sa nasabing aksidenteng iyon. Sa katunayan, 12 ang mga nasawing pasahero sa nasabing bumaliktad na van. Nasa 13 taon pa lang ako noon sa sekundarya nung maulila kaming magkapatid. Dito kaming dalawa nakaranas ng gutom. Kaka-3 taon pa lang ng kapatid ko nung nangyari ang trahedya. Kaya ang memorya niya sa aming mga magulang ay hindi gaanong kalinaw. Hindi lang iyan, ang mga kamag-anak na napupuntahan namin, ipinapakita nila sa amin na hindi nila kami gusto na manatili doon. Nadamang-dama namin na kami ay pabigat sa kanila. Kaya kahit na gusto kong humingi ng pambili ng gatas ng kapatid ko, hindi ko magawa. O kung nais kong kumuha pa ng karagdagang kanin dahil nais ko pang kumain, hindi ko rin magawa. Bukod doon, palipat-lipat din kami ng kamag-anak na tinutuluyan. Hindi ko mapigilan na maawa sa sarili ko at sa kapatid ko dahil para lang kaming laruan na tila ba pinagpapasa-pasahan. Hindi ko maatim na ganito ang aming sitwasyon. Kaya naganap ako ng maaari kong mapasukan. Meron man lang kaming pangkaing 2 magkapatid. Sa mga panahong lumipas, mahirap ang naging buhay namin. Sa bawat gabi, hindi ko akalain na mararanasan ko ito na mas lalong ikinadudurog ng puso ko para sa aking bunsong kapatid na hindi man lang niya maalala o maranasan ang mainit na pagmamahal ng aming mga magulang. Kaya naman sinikap ko sa sarili ko na mapunan ito kahit alam kong hindi ko ito mapapantayan. At nung dumating ang ika-4 na taon niyang kaarawan, dito ko hindi napigilang lumuha dahil hindi ko man lang siya mabilhan ng kahit na maliit na cake. Nanghihinayang ako sa halaga, lalo na pwede pa naming makain sa ibang araw ito. Kaya naman bumili ako ng 3 maliit na cupcake at nilagyan ko ng kandilang maliit. Inilagay ko ito sa plato at habang ako ay kumakanta ng happy birthday song, hindi ko mapigilang mapaluha. Mahahalata sa boses ko na pumipiyok. Kuya, bakit ka umiiyak? Tanong nito. Dito na bumuhos ang luha ko. Hindi ko na mapigilang tumahan at maya-maya pa, nakita ko din na papaluha ang kapatid ko. Huwag kang umiyak bunso, birthday mo pa man din, dapat masaya ka. Wika ko habang pinupunasan ang aking luha. Kasi kuya, umiiyak ka. Kaya naiiyak din ako, sagot nito. Naalala ko lang sina inay at titay, pasensya ka na bunso. Wala akong cake na maibibigay sa'yo. Hayaan mo, babawi ako sa susunod. Mag-wish ka na, sambit ko. Okay lang kuya, ang mahalaga magkasama pa din tayo, tugon niya. Ang gabing iyon, ang pinakamalungkot ng buong buhay ko. Bukod sa pagkawala ng mga magulang ko. Lalo na nung nagising ako upang magbanyo. Maya-maya pa, may narinig akong parang umuungol. Inilapit ko ang aking tainga. Dito ko narinig ang boses ng kapatid ko. Panginoon, ang wish ko po ngayong birthday ko ay lumaki na ako agad para matulungan ko po si kuya. Pakiusap po, palakihin niyo na po ako kaagad. Nakikiusap po ako. Sambit niya habang humahagulgol pero pinipilit niyang hindi mag-ingay. Nung marinig ko iyon, bigla kong nalagay ang aking kamay sa bibig ko para hindi ako tuluyang humagulgol at malaman niyang narinig ko ang dasal niya.
Bumalik ako sa higaan na tila ba bumabaha ng luha dahil ang aking unan ay basang-basa. Pagbalik ng kapatid ko sa higaan, niyakap ko siya ng mahigpit at pinilit na hindi umiyak. Ang araw na dapat sana ay masaya, pero kabaliktaran ang nangyari sa aming magkapatid. Kasabayan din ito, 1 taon na din mula nung kami ay naulila at ang mga panahon ding ito na tila ba ang bagal ng oras at panahon. At dahil sa nasaksihan kong iyon, ipinangako ko sa sarili ko na magsisikap ako na magpapatuloy at hindi susuko para sa kapatid ko, para sa aming dalawa, para sa aming ikakaginhawa balang araw. Kaya sinikap kong tapusin ang aking sekundarya at nakapasok ako bilang room service sa isang hotel sa Pasay. Dito din pinagbukod na kami ng tiyuhin ko. Nakahanap ako ng room for rent para sa aming magkapatid at ang may-ari na inuupahan namin ay mabait dahil siya ang nagbabantay sa kapatid ko habang ako ay nasa trabaho. Sila ay mag-asawang retirado at madalas nilang sabihin na nalilibang sila sa aking kapatid dahil ang kanilang mga anak ay nasa ibang bansa na nakatira. Nung nagsimula akong kumita, dito mas bumuti ng bahagya ang aming buhay. Nagsimula na ding mag-aral sa kindergarten ang kapatid ko. Sa totoo lang, hindi ko maitago ang aking tuwa nung makita ko siyang nakasuot ng uniforme. Kaya ako din ay mas lalong nagsikap. Nag-aral ako ng Food and Beverages Service sa TESDA para mas tumaas kahit papaano ang sahod ko. Lumipas ang panahon, natapos ko ito at dahil sa certificate na ito, nakatulong upang tumaas ang aking sahod. Nakakaipon ako kahit kaunti para kung may emergency, meron akong mabubunot. Mula sa room rental, nakalipat kami sa maliit na apartment na sarili namin, na pag-aari din ng mag-asawa na nagbigay din ng diskwento sa aming upa. Sa mga panahong nagdaan, ang buhay ko ay umiikot sa aking kapatid at ito ay bala kong ipagpatuloy hanggang siya ay magkolehiyo. Ngunit ang tadhana ay merong plano. Meron akong nakilalang babae na nagtatrabaho sa front desk sa parehong hotel kung saan ako nagtatrabaho. Nagkakilala kami dahil sa isang birthday party ng aming manager na isa ako sa mga imbitado at nagkataon na nandoon din siya. May crush ako sa kanya unang kita ko pa lang pero hindi ko ito pinahalata. Mas pinili kong maging magkaibigan lamang kami dahil ang prioridad ko ay ang kapatid ko. Masaya na ako na makita at makausap siya. Buo na ang araw ko. Kalaunan dahil kami ay naging magkaibigan, naging komportable na din akong ikinuwento ang buhay ko sa kanya. Na kung bakit ako nagsisikap upang mapag-aral at masuportahan ko ang aking kapatid. Hanggang sa kalaunan, nagkikita na kami sa labas. At sa tuwing lumalabas kami, ay ayos lamang sa kanya na kasakasama namin ang kapatid ko. Wala kaming opisyal na aminan, walang label, nakaswal lang, na iniisip ko na mas maigi ng ganito at mas nanaisin ko na makahanap siya ng mas lamang kaysa sa akin na mas makapagbibigay sa kanya ng magandang buhay. Subalit, tila mas lalo pa siyang napapalapit sa kapatid ko dahil kapag wala itong pasok, nagpupunta ito sa bahay. Nagtuturo ng takdang aralin, kung minsan naman ipinapasyal niya ito sa mall at bibilhan ng merienda. Bukod dito, kapag may maling nagawa ang kapatid ko, tinuturuan din niya ito ng tamang pag-aasal. Sa makatuwid, tinuring din niyang kapatid ang kapatid ko. Sa kilos niyang ito, hindi ko mapigilan na kumirot ang puso ko dahil mas lalong lumalalim ang pag-ibig ko sa kanya. Natunay ngang maswerte ang lalaking mapipili niya. Lumipas muli ang panahon, isang araw habang kami ay naghahapunang tatlo, nagtanong ako ng, "Bunso, kamusta ang unang araw mo bilang grade 1? Mabait ba si teacher?" "Nagdrawing po kami ngayon, kuya," sagot niya. "Talaga? Nasaan na? Pwede ba namin makita?" tanong ni Lisa. Bigla siyang yumuko at umiling na halatang nahihiya. "Sige na bunso,
Tingnan namin ang kuya mo. Malumani na sambit muli ni Lisa. Sabay hinaplos ang ulo ng kapatid ko at kumindat na nakangiti. Tumingala ito sabay tingin sa akin at ako naman ay nakangiting tumango. Ang iginuhit niya ay 3 tao. Larawan ng isang lalaki, isang babae at isang batang lalaki. At bigla kong nasabi, ito ba si inay at itay? Muli siyang yumuko, kaya tinanong ko siyang muli. Pero sa pagkakataong ito, nagsimula siyang umiyak. Kaya dali-dali ko siyang nilapitan para patahanin at humingi ako ng paumanhin. Nakaligtaan ko kung ano ang mararamdaman niya. Nung pagtahan niya, "Sorry po kuya." Nung sinabi ni teacher na i-drawing ang mga magulang namin, hindi ko alam kung anong itsura nila. Bigla siyang umiyak muli. Kaya ang nai-drawing ko ay ikaw at si Ate Lisa bilang si inay at si itay. Sorry, kuya. Hindi ko sila maalala. Humihigbi niyang sambit. Tuluyan na ding tumulo ang luha ko. Nalungkot ako para sa kanya. Hindi ko alam o maimahe ang naramdaman niya nung mga sandaling iyon. Kaya labis akong naawa. Niyakap ko siya at sinabing, "Ayos lang bunso, wala ka dapat ihingi ng tawad." Maya-maya pa, kasama din namin si Lisa na nakayakap at napansin ko na maging siya ay umiyak. Sabay bigla siyang nagpahapyaw, "Ganto lang ba tayo?" Tiningnan ko siya ng matagal. Nakita ko siyang ngumiti at mahinang sinabi na, "Lisa, nais mo ba akong maging nobyo?" "Nobyo?" Pagtaas niya ng boses. Bigla akong kinabahan pero nagpatuloy siya. "Nobyo? Ang akala ko pa namang itatanong mo ay kung nais mo akong pakasalan." Nakangiti niyang sambit. Hindi ko mapigilan na matuwa at bigla siyang hinalikan sa pisngi. "Yay! 3 na tayo kuya!" Masayang sambit ng kapatid ko. At ito ang pagsisimula ng aming opisyal na relasyon. Bagamat malayo pa sa kaginhawahan ang aming buhay, pero kung kaming 3 ay magkakasama at magtutulungan, walang pagsubok ang hindi namin makakayanang lampasan. At balang araw, mararating din namin ang lahat ng mga pangarap namin, kaagapay ang pagsisikap, pagpupursigi bilang isang pamilya. Pangalawang video. Sa loob lamang ng ilang mga araw, sasapit na muli ang kaarawan ng aking lola. Kahit na may ilang taon na siyang namayapa, taon-taon ko pa din itong ipinagdiriwang. Nagluluto ako ng pansit, kaldereta, at ang pinakapaborito naming bibingka. Nagtatabi ako ng plato para sa kanya sa may altar. Sa aming hapagkainan, ang recipe niyang bibingka, lagi ang star ng aming salo-salo. Magmula noong naulila ako, si Lola na ang kumupkop sa akin. Siya ay nagtitinda ng bibingka na bumuhay sa aming dalawa. Nag-iisa lamang akong anak at dahil wala akong mga kapatid, kahit papaano nakayanan ni Lola na alagaan ako. Marami siyang lugar na pinagtitindahan. May pagkakataon sa palengke, sa may simbahan o sa may estasyon ng bus. Sa probinsya kami naninirahan at doon din ako nag-aral. At sa tuwing kailangan ng maglako ni Lola ng kanyang panindang kakanin, madalas niya akong ibilin sa aming kapitbahay. Nasa ika-6 na baitang ako nung ako ay maulila sa mga magulang dahil sa isang aksidente. Dahil hindi ko pa naiintindihan ang mga bagay-bagay, kaya madalas akong mainggit sa mga batang kaklase, mga kalaro sa aming kapitbahayan sa tuwing nakikita ko na kasama nila ang kanilang mga magulang. Hindi maalis sa mukha ko ang matinding kalungkutan at isang araw napansin ito ni Lola at sinorpresa niya ako nung aking kaarawan. Meron akong birthday party. Nagluto siya ng masarap na pansit, hotdog, lumpia at ang aking cake ay ang kanyang masarap na bibingka. At nakita kong inimbitahan niya hindi lamang ang mga kaklase ko, maging ang mga batang kalaro ko sa amin.
Nakatanggap ako ng mga regalo. Hindi man magarbo pero hindi ko mapigilang maiyak dahil alam kong gumastos sila at lalong-lalo na si Lola. Ang magpakain ng mga bisita ay batid kong hindi biro ang kanyang ginastos para dito. Dito ko napagtanto na hindi ko kailangan mainggit sa mga batang nasa paligid ko kapag nakikita kong kasama nila ang kanilang mga magulang dahil si Lola mas hinigitan pa niya ang kanyang tungkulin sa akin bilang magulang. Hindi ko napigilan na paluin ang ulo ko dahil sa kahunghangan ko sa pag-iisip ng selos o inggit sa iba. Kung tutuusin, isa akong mapalad dahil ang aking lola ay hindi tinakasan ang responsibilidad na napataw sa kanya. Kaya magmula noon, ako ay naging mas mabait, naging mas matulungin, at naging mas mapagpahalaga. Matapos din kasi ang sorpresang kaarawan kong iyon, nawala ang pagiging mahiyain ko at nagkaroon ako ng maraming kaibigan. At bilang sukli sa mga sakripisyo ni Lola, mas lalo kong pinagbuti ang aking pag-aaral. Nais kong makita niyang hindi ko sinasayang ang araw-araw niyang pagtitinda ng kakanin para lamang meron kaming panggastos. Merong salapi upang maibili ang mga bagay na kailangan ko. Bukod doon, nais kong magkaroon ng magandang trabaho para ako naman ang bubuhay sa aming dalawa at maipasyal ko siya sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan. Nagtapos ako ng sekundarya na kabilang sa mga nagawaran ng award nung graduation at isa din ako sa mga napiling nabigyan ng scholarship para makapag-aral ng kolehiyo. Sa mga panahong ito, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nasaksihan pa ni Lola na ako ay umakyat ng entablado na may suot na itim na toga. At dahil ako ay nakatapos na, ako naman ang sasalo ng responsibilidad para sa aming dalawa. Sinikap kong maghanap ng trabaho sa maganda-gandang kumpanya at hindi naman nagtagal. Ako ay nakatanggap ng tawag mula sa nasabing pribadong kumpanya na ako ay tanggap na. Sa dami kong plano na nais kong gawin, nauna ang pagbibigay ko sa kanya ng 70% na kabuuang sahod ko nung unang buwang iyon. Pero ito ay tinanggihan ni Lola. Anak, kabago-bago mo palang kumikita ng pera, mas maiging ipunin mo na lang muna. Malumanay na payo ni Lola. Lola, ang pinakamahalaga po sa akin ay ang mapasaya ko po kayo, ang mapasyal ko po kayo, at maiparanas ko po sana ang mga bagay na hindi natin magawa po noon. At huwag po kayong mag-alala, meron pa namang susunod na mga buwan. Tsaka pula, kung tutuusin, kulang na kulang o hindi ko po mapapantayan ang mga sakripisyong binigay niyo po sa akin. Maraming salamat pula. Nakangiti kong sambit sa bayakap. Sa mga panahong lumipas, ang kumpanyang napasukan ko natapos ang araw na ako ay contractual. Dahil mataas-taas ng kaunti ang sahod, nagsimula kami ni Lola na mamasyal sa iba't ibang lugar sa bansa. Marami din akong kinuhang mga litrato namin para sa aming souvenir. Hanggang isang araw, meron akong natanggap na tawag mula sa hindi kilalang numero. At dahil hindi ko ito kilala at hindi rin pamilyar ang numero kaya ilang beses kong hindi sinagot ang tawag. At hanggang sa nakatanggap ako ng text tungkol sa aking lola. Habang siya ay namamasyal, hindi niya sinasadyang nakita si Lola malapit-lapit sa palengke na may hinahanap ito. Iyon pala na wala ang kanyang maliit na bag, kanyang wallet, maliit na cellphone at iba pang mga bagay na nandoon sa maliit na bag. Tinanong nito kung anong address namin at dito ko din natuklasan na siya ay kababata ko noon bago siya lumipat sa Maynila. Nagtataka ako kung paano niya nakilala si Lola. Sabi niya, nahiya niyang aminin pero nakikita daw niya ang mga litrato namin ni Lola sa aking social media account. At naroroon daw siya sa lugar dahil meron siyang business trip na kailangan daluhan. Dahil may mga oras na pwede siyang mamasyal pagkatapos ng kanyang meeting, nagtungo siya sa palengke upang bumili ng prutas. At dito na niya nakita na
Si Lola ay naghahanap ng kanyang bag. Hindi man siya masyadong namukaan ni Lola, subalit nung sinabi niya ang buong pangalan nito kay Lola, doon pa lang siya naalala at nakilala ni Lola. Ibinigay ko ang address namin at dito niya hinatid si Lola sa aming tahanan, na siya namang pinatuloy ni Lola sa aming tahanan habang nag-iintay sa aking dumating. Kaming dalawa ay magkaklase sa kindergarten hanggang grade 2. Siya ay madalas ding bumibili ng paninda ni Lola at kinakain kapag oras na ng merienda. Isang beses habang naglalaro kami sa may tabing kalsada, yung bolang gamit namin ay gumulong. Ako bilang nais kunin kaagad ang bola, hinabol ko ito at nakalimutan kong kami ay nasa kalsada. Hindi ko napansing may paparating na tricycle at bigla niyang hinatak ang kamay ko papunta sa kanya at bigla niya akong niyakap upang hindi ako masagasaan ng paparating na tricycle. Mag-ingat ka, hayaan mo yung bolang gumulong at huminto ng kusa. Sambit niya sabay daan ng tricycle. Napatango na lang ako dahil hindi ko maimahe kung anong mangyayari sa akin kung sakaling masagasaan ako. Kaya naman nagpapasalamat ako sa kanya ng labis. At magmula noon, palagi na kaming magkasama sa eskwelahan at maging sa paglalaro. Subalit nung kami ay magsisimula ng mag-grade 3, tuluyan na niyang nilisan ang probinsya at nanirahan sila sa Maynila. Magmula noon, hindi ko na siya nakita ng matagal na panahon. At syempre si Lola, hindi malilimutan ang batang lalaking sumagip sa buhay ng kanyang nag-iisang apo. Kaya nung binanggit niya ang pangalan niyang Ronnie, dito na ni Lola natandaan ang nasabing kababata kong lalaki. Pagdating nila sa bahay, pinatuloy siya ni Lola at binigyan ng merienda. Nakita daw ni Lola ang reaksyon ng lalaki nung makita ang inihain sa mesa. Ito ay isang juice at bibingka. Wow! Matagal-tagal na din akong hindi nakakatikim nito. Maraming salamat po. Wika ni Ronnie. Walang anuman, pero ako nga dapat ang magpasalamat sa pagtulong mo sa akin. Salamat iho ha. Sagot ni Lola sa kanya. May halos 2 oras na lang at darating na din si Janice. Paniguradong nais ka din niyang makita at kayo ay magkamustahan, dagdag ni Lola. Dahil nakilala niya si Lola sa palengke at nagkita sa hindi sinasadyang pagkakataon, hindi na pinalampas ng kababata ko ang pagkakataon na magkita at magkwentuhan kami kahit saglit. Kaya siya tumawag sa akin at hingi ng aming address upang ipaalam ang nangyari kay Lola at ang pagdating niyang muli sa probinsya. Siya ay isang architect at naroon siya sa aming probinsya dahil meron silang isang kliyente na nais magpatayo ng isang malaking resort. Kabilang siya sa pagpupulong na iyon na halos tumagal ng 5 araw. At dahil matagal-tagal ng panahon na hindi pa nakakabalik sa aming probinsya kahit tapos na ang kanyang pakikipagpulong, nanatili pa siyang muli ng 1 pang linggo dito. At noong mga panahong si Ronnie ay nananatili sa probinsya, kaming dalawa ay madalas magkita sa tuwing pagtapos ko sa trabaho. Noong una, nagkakamustahan, nagbabalitaan ng mga kaganapan sa aming buhay. Noong mga panahong nasa probinsya pa siya, halos araw-araw kaming nagkikita at nagkwakwentuhan, kaya naman hindi ko mapigilan na malungkot nung siya ay aalis na. Ngunit nangako siyang magte-text palagi at ipagpapatuloy ang aming ugnayan. Tinanong niya ako kung nais kong lumipat sa lungsod para doon magtrabaho at sabi niya may alam siyang kumpanya na pwede kong mapasukan. Kaya naman sinubukan ko ang kanyang suwestyon at salamat sa Diyos ako ay natanggap. Dahil kami ay nasa Maynila, mas maraming lugar ang aming napupuntahan ni Lola. Kasabayan nito, si Ronnie ay nagtapat sa akin na nais daw niya akong ligawan. At sa paglipas ng panahon, kaming dalawa ay tuluyan ng naging magkasintahan ng ilang taon at nauwi rin ito sa kasalan. Maayos ang naging takbo ng aming buhay ni Lola kasama ang aking mister at naabutan pa ni Lola ang pangalawa kong anak bago siya tuluyang na maalam sa mundo. Sa ngayon, 3 na ang aking mga anak at ang tanging bunso ko lamang ang hindi na nakita ni Lola. Gayunpaman,
Naipasa niya sa akin ang recipe ng kanyang sikat na bibingka. Pero sa tingin ko, kahit alam ko ang recipe, mga pagkakasunod-sunod ng hakbang kung paano ito lutuin, sa tingin ko, hindi ko din ito mapantayan dahil walang tatalo sa lutong bibingka ni Lola. Hindi ko sukat akalain na si Lola din ang magiging tulay upang magkita at matagpuan ko ang aking mapapangasawa. Natunay ngang isang hulog ng langit si Lola para sa akin. Kaya naman kada taon, ako ay patuloy pa ding naghahanda sa kanyang kaarawan. Kasabayan din ito din ang pinakamalungkot kong araw sa isang buong taon dahil hindi ko na siya kapiling. Sa tuwing inaayos ko ang kanyang plato upang maghain ng alay, madalas kong sinasabi na pabulong ang, "Lola, sobrang namimiss na kita. Mahal na mahal po namin kayo mula sa aking mister, pati na din po ang mga apo nyo sa tuhod. Maraming salamat po sa lahat, Lola. Happy birthday po." Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!